Isang magandang gabi mga kagulay, at itong video na to ay kinuhanan ko kaninang umaga. Ito na naman po, preparation na naman po sa pupulaan ng sibuyas. So bali mga kagulay, ngayon ay nagdagdag tayo ng ating yahagis na organic para sa punla. Naglalagay kami nitong organic para hindi ma-stress yung ating punlang sibuyas, dahil nga sa panahon ngayon biglang umuulan, biglang aaraw. Pag ganyan kasi lagi umuulan at biglang iinit, doon po nagkakaroon din ng pagiging acidic ng ating area, kaya dapat maglagay po tayo ng mga organic katulad po nito. So ito na mga kagulay, hindi naman po siya yung talagang may amoy na organic. So ito po ay niluto na talagang pinrasis na organic. At ito mga kagulay ay isasabog to kapag na-traktor na yung area. So bali nasa taas na siyang area, at yung aking sasabugan itong nasa babang pinito. Ito kasi yung unang traktor, kaya ito yung unang nasabugan ko na organic. Ito mga kagulay ay tinatawag na pasunong dito sa amin, o ito yung pabaon nila sa area kapag magpupula ng mga katulad itong sibuyas. So bali sa iba ang gamit nila ay abono, so kami organic po yung aming nilalagay, at saka po kami nag-abono kapag naka 5 days hanggang 7 days na siyang natanggal ng alipip. So maganda ang panahon niyan, kaya kung makapansin nyo yung iba pang area ay maputi na ang kanyang kulay. So ito yung bagong tractor na medyo brown pa, kaya basa-basa pa siya ng kaunti. So bali mga kulay, pagkalipas nga ng ilang oras, andito na ulit sa ito yung nasa babang pinitak, at pakutkot na yung ginawang pag-traktor dito para maging malabo. At ito nga mga kagulay, 10 AM na ng umaga. So bali to mga kagulay, kailangan tapusin na rin tong maplat, kasi mga kagulay mas maganda na maarawan pa yung kanyang ibabaw, at para mas tuyo siya pagka sinambugan siya ng buto. So ito na yung area na hinitraktor kanina, at maputi na rin ang kanyang kulay. At ito na nga mga kagulay yung aming ipupulang sibuyas. So bali red Pinoy ito at saka super Pinoy. Bali inabot po siya ng 14 lata. At ito nga mga kagulay, may dala tayong Regen. So ito yung ginagamit sa mga susuhong o tinatawag na rarawan kung tawagin. At dito rin mga kagulay, may dala po tayong brudan. So ito naman po yung ginagamit sa mga langgam. Kailangan kasi ng brudan para sa langgam para hindi po tangayin yung buto. At dito na nga mga kagulay, nag-start na nga po patagin yung plat na aming sasabugan ng buto ng sibuyas. So ito po ang aming mga kasama kanina, pero sila mga kagulay kaninang umaga nga ay namunla pa sila, kaya tanghali na silang nakapunta o nakalipat dito sa area namin. So okay lang naman, kasi nung umaga nagagayak pa kami, at pinilit na nga namin itong mapunlaan, kasi baka mamayang gabi bigla na naman umulan, kasi sayang yung gayak kapag nauulan. Kaya ngayong araw na to ay maghapon na lang po namin ito pinulaan, kasi pagka pinagbukas pa namin to baka bigla na naman umulan ng gabi. So bali mga kagulay, si tatay nga pala yung nagsasabog ng buto, at ayun yung mga kasama namin na nagsusulandra. So bali tatlo kaming nagsusulandra dyan. So ako kasi nag-video kasi ako, kaya wala ako dyan sa area na yan. Kung mapapansin nyo mga kagulay, medyo kumukulimlim at medyo iinit yung panahon kanina. At sa gawing Sierra Madre nga na natatanaw na, meron na naman siyang pag-uulan, kaya talagang nagmadali na kami na baka biglang umulan. Delikado na naman kasi pagka nabasa na naman tong area, kaya nagsama na po kami ng marami naming kasama para matapos ito ng maaga. So ito po yung mga nagsusulandra, at may gamit pong pala na pangkuha ng lupa para dito sa pantabon. So bali mga kagulay, ito naman pong hindi naman kailangan tong kapalan, basta yung ipantatabon natin ay pino, at mababaw lang o konti lang yung itatabon natin para makalabas po agad yung pulang sibuyas. So makikita nyo halos pino-pino na siya dahil sa naarawan pa siya kanina, kaya maganda na siyang magsulandra. At ito naman gamit ko mga kagulay, ito po yung pampatag ng plat. So bali kasi mga kagulay, dalawang kamay sana yan, kaya lang yung isang kamay natin nagbibideo. Pero ito mga kagulay, wala pa siyang nakasabog na buto, kaya pinapatag ko pa siya. At ito mga kagulay, natapos na nga ako magpatag, at ito naman yung aking gagawin dahil medyo marami na po silang natabunan ng buto ng sibuyas, at saka po natin ito sasabugan ng Regen. Ito po yung pangsusuhong na tawag dito sa amin, o ararawan ba yun? So ewan ko lang po kung ano tawag sa ibang lugar, pero yun po yung nakukuha pagka nagbabasag po tayo sa palay. Malabas po talaga yan pagka gantong panahon pa na medyo may ulan-ulan pa, dahil sa gusto nila sa malalamig na area, kasi itong area natin medyo basa-basa pa, kaya maaaring baka magkaroon na susuhong o nasa ibabaw pa sila. At ito nga mga guys, sinunod na nga itong brudan. So in-spray po siya pagkayari kung magsabog ng Regen, at ito naman po ginagamit sa mga panglanggam para hindi po tangayin yung ating buto ng sibuyas at hindi po hanginin, kasi bububuta sila o inaarong kanila yung lupa pagka meron pong susuhong sa punlaan po natin, at hindi po sila makakalabas, lalo na yung ating butong sinabog ay kanila pong magagalaw pa. Tayo naman, yung ating mga ginagawa dito ay for safety lang, kasi sa mahal po ng binhi na sibuyas, mas maganda na yung makakasigurado.
At ito nga mga kagulay, matapos nga maisprehan na ng panglanggam, ito na, hinakutan na ng dayami. Ito po yung pantaklob dito sa pula. So bali mga kagulay, ang gamit naman dito sa dayami, kapag gantong panahon na medyo maulan pa, ay ganto kami nagpupunla, takloban namin ito ng dayami. So bali mga kagulay, para hindi po ito tumalsik yung buto o mahalukay kapag pumatak po yung malakas na ulan. At kaganda pa nito mga kagulay, kapag kami dayami, kung sakali man umulan ng gabi, nabukasan at uminit ng matindi, hindi po maninigas yung ating area o hindi lalapat. Kasi pagka matigas po yung ibabaw ng ating pinunlaan ng sibuyas, ay hindi po agad-agad makakalabas ito, kaya minsan nadidelay o minsan nagluluko na po yung pulang sibuyas. Plus pa nga dito mga kagulay, kapag palabas na po yung pulang sibuyas at may dayami, hindi po mabibigla ito ng init.